Sa city na sinasabi niya. So today's video, ito yung preparation papunta sa may Candy Lake. And hulaan nyo sino ninarito. Oh! Hi! Hey, hey! Kapit ka lang! Hindi mo makamamili ang yun. Yung kinakabahan talaga dito ay si Mama at saka si Vive. So, this is one of the best na activities na nagawa namin kasi horseback riding tapos solo riding. Tapos malayo yung pupuntahan namin doon sa may dulo tapos yung daanan ng kabayo talagang masikip lang siya. Oh, makikita nyo dyan. Sobra yung mga deraas dyan. Sobrang taas ng mga nyan. Hindi ko nga lang nakuha yung clip ng pagbaba namin doon sa may pababa doon. Sobrang nakakatakot yun. Pero ang gagawin mo lang is to relax and enjoy the ride. So, eto, tuturuan ka naman kung saan papunta yung kabayo. Kapag hilain mo yung right, pupunta siya sa right. Pag hinila mo yung left, pupunta siya sa left. Yun yung command sa amin. So, hindi mo kailangang nervyusin dito kasi super fun and enjoy. So, two-way trip na to, about 1.5 kilometers ang per way niya. So, nasa approximately 3 kilometers yung two-way. And then, pagbaba nga namin sa may destination, ako naman tong si vlog ganyan. So dito pala no, bawal pala mahagip or kahit ma-picturean or ma-videoan yung mga sundalo or pulis dito. Pwede ka mag-video basta wag lang silang mahagip, no? Very strict sila pagdating sa mga ganon. And then ayan, sisilipin na sana namin yung Candy Lake dito. Kaso nung medyo nasa may bridge na, medyo nag-cramps na yung legs ko. So hindi ko na kayang maglakad. Hindi naman yung simudang, no? Sabi na naman daw pupunta doon. Yung Candy Lake malamang mas. Siyempre, sisilipin mo yun yung pinunta natin dito eh. So, yun nga, no, hindi nga namin nanansilip yung Candy Lake kasi nga sumakit talaga yung paa ko and then talagang hindi na ako makalakad. So, ang ginawa namin, nag-rest lang kami saglit and then bumalik na ulit kami kasi baka tuloy na hindi makalakad niyan, te. Medyo matirik-tirik ka tapos sasakay na naman ako ng kabayo. So, makikita nyo na lang sa last clip, no, kung ano nangyari sa may paa ko. So, dito talaga, kapag nagtutour kayo, talagang matinding lakaran. Talagang kailangan i-exercise yung mga paa ninyo and everything. Kailangan comfortable yung mga paa. And then, yung mga suits ninyo, kailangan super comfy kasi sobrang lamig dito. Hindi nyo ma-enjoy kapag nilalamig kayo ng grabe. So, wear your best suit. Tapos yung gamitin yung gloves dito is yung leather kasi kapag ka-cotton lang papasukan talaga yung ninyo ng lamig. Kaya hindi ako masyado nakakapag-video, hindi ako masyado nakakapag-take ng pictures ng masyadong marami kasi sobrang lamig as in freeze na yung kamay ko, te. Tapos dito hindi nga nakuhanan ng video, no. Masakit pa rin kasi nagka-cramps pa rin kasi yung legs ko at nahirapan ako umakyat sa kabayo tapos sali-salita yung kasaksan, natatawa na lang ako. Yun. Ito yung isa sa mga country na pinakagusto ko, no? Kala mo marami yung country na puntahan, te. Dalawa pa lang naman. Yun. Huwag maganda pumunta sa malalamig na lugar kapag nagtutour kayo. Una sa lahat, hindi ka pagpapawisan and hindi ka mabilis mapagod kasi yung klima dito is malamig. Unlike kapag ka mainit, no? Mabilis kang pagurin tapos ang bilis mong pagpawisan and so forth. Very uncomfy. As in, sobrang ganda ng tanawin kasi maiiyak ka talaga pag nakita mo yung ito sa personal. Tapos ito yung deraas na tinutukoy ko sa inyo. Sobrang tirik niyan guys at sobrang taas niyan. Medyo dito lang sa video, medyo hindi lang siya kita pero sobrang taas niyan. Diyan naman sa likod ko yung sisi ko. Nandun pa yung natin, maglalakad pa yun. So si Dagol at saka si Mama naiwan na naman doon kasi inantay pa na makabalik yung kabayo nila. Then, back to base na tayo. So, ayan siya yung view. Super ganda. One thing pa na gusto ko dito bukod sa maraming activities is mura lang yung mga bilihin dito compared sa Philippines. Yes. Parang itong horseback riding namin, if I'm not mistaken, parang 2,500 tingge per person. And ang equivalent niya sa Philippine currency is parang nasa 300 below o 290 pesos. So kung pumunta nga kami dito from from Manila, so pumunta muna kami ng Qatar kasi hindi nga namin alam paano dumiretso dito. So sinabi ng kapatid ko na sige daanan nyo na lang ako sa Qatar para sama-sama na lang tayo. And from Qatar, nag-travel kami dito to Kazakhstan. Approximately 4 hours and 30 minutes. Tapos paglabas namin doon, grabe, sobrang lamig. As in, parang kaming nasa freezer. As in talaga. Yun.
Tapos sabi pa ng parents ko na wag na daw masyadong madaming mga jacket kasi super dami na daw, yun na lang daw nilaon ng maleta namin. Tapos nung pagpunta namin dito, sobrang thankful nila kasi ang dami ko talagang kinuha ng mga jackets namin. Talagang agsusukot yan. So, ayan na si Baby. Siya yung nahuli. So, si Mama tsaka si Dagol nandun pa sila sa dulo. So, I hope you enjoyed the video. Bye! Don't forget to hit the heart button and comment below. Bye!